gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako na mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Po si Attorney Israelito Torion, I am here assisting the indigenous peoples po of Talaingod, no? Mga Atamonobo po sila. They are led by Dato Alan Kausing, Andigaw Agay, and Guting Dalyat Dausay, no? They are the leaders. Sila po ang mga leaders po ng mga indigenous peoples po ng Talaingod, Davao del Norte. They are anchoring their complaint on the provisions of Republic Act 6713 or Code of Conduct of Ethics of Government Officials, specifically the supposed commitment to public service, the high commitment to public service of these public officials such as congresspersons like Congresswoman Franz Castro. So nagbiyahe po ang ating mga miyembro po ng indigenous peoples from Talaingod para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Franz Castro kasi nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court, and even if it is on appeal, no, before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation, and if after proper proceedings it is found that she is administratively guilty, then proper penalty such as suspension or if not expulsion from the House of Representatives. At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon, no, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Pagpatay, kung sa mana dili na mayo kaming mga Cebu magdako ang aming pagrespeto, pero kamo magrespeto mo pero di kuhanan yung mga bata dito. Dili mo anak mo kinaya tama na hindi dato bibang ang magsabot mo tama na ini ang paggamit sa amuan. Huwag gilas bukid o dili mo sa ang NGOs walay kasamok sa bukid. Ingat mo, sa tinudan ako nag-abot na ko 73 years dili sa bukid, pero wa kakadara gihirong man na kami adto pa wa na gidarang mga bata. Kaya napay announcement sa radyo nga ang NPA dunay human rights pero ang military wala. Ang natibong mamatay wala human rights. Wa man ko'y grabanan kay naman gusto ba natibong ako may tagyaan akuan. Rescue na pinagsasabi niya na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang rescue nangyari doon. In fact, konbitado ka sa kaso eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Pwede pong teacher mag-school? Pwede po. Sige po. Tanong na ito, kung may halas ba mo dito? Ang sama, ano makain mo? Ha? Ang bata. Kung uban ang maestra, nalo makayon mo nga inadunsi. Nawa man naging siya sila dito. Sige po. Gusto po namin talaga ipaliwanag. Tapos magpapablotter po talaga kami. Kasi, opo, yung po talaga yung... Ipabutuhan niyo po sa ito.
Ano siya? Alangan ka-import na nila, kaya nitilunan ang kuwan. Mga bata, nga nung po ang gamitan sa tungas gabi, kung saan may problema. Pero, Nabay diras bukid, doon siya. nagpaano po kami, nalagid po kami dun sa checkpoint po sa Igang. Nagpaliwanag po kami, tapos pinalabos po kami. Yun po kaya gusto po talaga namin magpaliwanag para alam po rin ng mga pulisya. Tagal ninyo, bisan bro ka po pala. Dili, pwede maka-interrupt ka ng istorya niyo. Ang ako alam, kung bisaya man ang maestra ninyo, kung ang dala ninyo, pero ang mga bata yan yung dala. Kay nanay gisulti lang mo dito sa silaban, ayaw na kami sa eskwela ninyo. Basta ang makuhaan yun, wala na yung maestra dito sa inyo, maestra. Kaya kung maluin naman po sa tagturo sa tao, pero wala ang dami yung ginuhat na. Una-una, Day, ma'am, estudyante na mga college, gipatay ninyo. Kahit na dato, gipatay ninyo. Pero na ang dato naman tayo. Kara musulod mo dito, nanay gira. Kaya pamatiyan ninyo ang mga dato. Mauna nga mo, ayaw na kami sa inyo. Karong tanigawa sa dato, di ba? Dili na kami gusto mo, balik pa mo. Makasabot mo sa nagbuluntir si dato, di ba nagawas? Nakasabot sa inyo ang trabaho nga dili mayo. Ikaw, pastor, kung ginuwang bulitan mo, ginulang may apil-apil sa dautan, kanang giblihan ninyo. Siguro, dautan na ang pagbasa ninyo sa Biblia. Dili na kami bulitong Biblia o muapil-apil sa anak. Karong iunanin kami gibuhat ninyo, maayo ba lang gibuhat ninyo? Gabi pa kayo na po. Pasalamat lang kayo wala mo nagsunod ka rin sa nasilaban. Basig kami urot namatay dito. Mailang kay butan ng iya sa igang. Pagawas pa mo. Muna nga nyo lang ko sa inyo. Ang amo ang mga bata, ipagawas din. Ang maestara ninyo mo ang galo ninyo. Dili kang pagtuloy na makagawas mo. Dili mo sumod na makagawas mo. Basta din yung inawag ang mga bata. Dili po pwede na kami inyong ibla. Dili na kami madok mamatay kay di pamatay na kami ninyo. naman po namin kayo. Hindi magbabrother. Hindi naman po yun yung tuyunan. Karaniyo, kami ang mamatay. Nya kamo. Kamu ang gumaysala. Dapat kamu ang among iblater. Dili kami kay taga dili. Kira, ma'am, Okay na ikagawa. kung maestara ang baba, dilihan ang mga bata, kung sa may katarungan mo rescue. Dili na kami gusto nga napay maestara dito sa bukid. Sige po, okay naman po yung mapag-usapan. Pero ang ano po sa kasalukuyan nga po. Walang balik-balik yung istorya ninyo nga kuhan, usapan. Wala din na kami gusto nga usapan pa. Kay dagan nang namatay sa amo ah. Opo. Sabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Si Dato Malibato, Kausing, isang ancestral domain management officer ng ancestral domain ng Atamonobo ng municipality ng Talaingod, Davao del Norte. Nandito po kami dito sa Manila ngayon, kasama namin yung tatlo naming tribal leader dahil tatlo lang yung hinihingi namin no, sa ating gobyerno ngayon nga gusto namin matanggal yung si Franz Castro. Bakit no? Kasi yung ginawa niya sa amin parang hindi nirespeto yung rights of the IP no? In terms sa aming rights kasi hindi niya nirespeto. Bakit hanggang ngayon nakapagsahod pa rin sa ng pira ng bayan. Dalawa, parang walang respeto yung sa aming tribo no, parang walang respeto bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso. Nagdeklara namin ng persona non grata sa aming tribo sa Atamonobo ng lungsod ng Talaingod, yung si Franz Castro. At kasi napakasakit sa amin no, in behalf of Atamonobo ng bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin
convicted na siya sa pagdadala yung mga kabataan